Holiday, kaya walang pasok. Tanghaling tapat na, hindi pa rin bumabangon si Jackie sa pagkakahiga. Nagising siya sa ingay ng kanyang cellphone. May tumatawag. Si Tom. Tinatamad niya itong dinampot at sinagot. Hello, Tom? Napatawag ka? Naghihikab pang sabi niya. Jackie, pagod na ako. Kailangan ko ang tulong mo. Please, puntaan mo ako. Kailangan ko ng karamay, Jackie. Para na akong babaliw. Garalgal ang boses ni Tom habang nagsasalita. Agad namang napabalikwas sa pagkakahiga si Jackie. Baka kasi anong maisipang gawin nito kaya kailangan niya itong agad puntahan. Nang makarating si Jackie sa lugar kung saan nandoon ang kaibigan, nakita niya itong umiinom ng alak. Nakakailang bote na pala ito ng beer. Ang aga naman yan, Tom. Samahan mo ako, Jackie. Ano bang problema, Tom? Tama na yan. Please. Hindi. Gusto ko samahan mo ko, Jackie. Miss, isang ladies drink ka. Ayokong iminom, Tom. Tara na. Uwi na tayo. Ito na pong order ninyo, sir. Ma'am, thank you po. Sige, uuwi na tayo. Basta, inumin mo muna yung ladies drink. Okay ba yun sa'yo? Ha? Jackie? Bakas na sa bawat salita nito ang kalasingan. Sige, promise mo, uuwi na tayo, ha? Miss. Ininom ni Jackie ang drinks na yon upang matapos na. Okay, so ano? Tara na? Yaya ng dalaga. Okay, let's go. Tumayo ang binata at pasimpleng mainabot sa naghihintay na waitress. Inalalayan naman ni Jackie si Tom sa paglalakad. Nang makalabas ng bar at nag-aabang ng taxi, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Jackie. Hawak niya ngayon ang kanyang noo. Unti-unti nalabo ang kanyang paningin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napakapit sa mga balikat ni Tom. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kasalukuyan silang naka-check-in sa isang motel. Doon dinala ng binata ang walang kamalay-malay na si Jackie. Habang nakahiga ang dalaga sa puting kama, nakapaibabaw sa kanya ang bangag sa alak na si Tom. Inamoy-amoy nito ang mga mababangong buhok ng dalaga. Hinahawi-hawi sa mukha ang iilang hibla nito. Unti-unting inilapit nito ang mga bibig sa tenga ng dalaga at nagsalita. Akin ka lang, Jackie. Napapangiting saad nito. Hindi pa siya nakontento. Hinaplos niya ang mga balat ng dalaga mula sa mukha pababa sa makinis nitong leeg hanggang sa mga mapuputi nitong mga braso. Hinalik-halikan pa niya ang mga kamay nito. Di ako papayag na hindi ka mapapasa sa akin, Jackie. Akin ka lang. Akin ka lang. Umupo ang binata mula sa pagkakadapa at sinimulang hubarin ang suot na t-shirt. Inilis niya rin ang belt na suot sa kanyang maong na pantalon at ninig na binuksan ang kanyang. Pagkatapos ay muling nilapitan ang walang kamalay-malay na dalaga. Nagising si Jackie na masakit ang ulo. Medyo nahihilo pa siya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasilayan niya ang nakaupong binata sa sahig habang nakasandal ito sa may gilid ng kanyang kama. Tom, nasan tayo? Ba't tayo nandito? Gising ka na pala, Jackie. Bigla ka na lang nawala ng malay kanina. Hindi ka ba kumain, ha? Ha? Hindi. Wala akong maalala. Di ba, sana uuwi na tayo. Bakit mo pa ako dinala dito? Sana inuwi mo na lang ako. Pasensya na, Jackie.
Ayoko makita ng mga kaibigan mo na ganito ang sitwasyon ko. Baka anong sabihin nila? Nahihiya ako. Ganun ba? Sige, hayaan mo na. Teka, ano nangyari dyan sa kamay mo? Bakit duguan ka? Patingin nga. Pilit hinablot ng dalaga ang kamay ng binata. Wala to, Jackie. Huwag mo na ko intindihin. Tom naman, kung may problema, pwede naman nating pag-usapan. Tungkol na naman ba to sa daddy mo? Nakaramdam ako ng awa na makita ko ang naiiyak na si Tom. Marahil napakabigat ng pinagdadaanan nito. Hindi man ito masabi-sabi ang saloobin, alam kong nahihirapan siya. Kitang-kita ko ang mga namumuong luwas sa mga mata niya. Kaya nalapitan ko siya at niyakap. Tuluyan naman itong umiyak sa mga balikat ko. Bawat hikbi niya ay nakakaramdam din ako ng sakit. Natauhan ako sa kahalayang ginagawa ko kay Jackie. Hindi niya deserve ang kahayubang sumanib sa kaluluwa ko. Hindi ko na ituloy ang bala kong angkinin siya. Dahil sa galit ko sa sarili ko, pinagsusundo ko ang sementong pader ng kwartong yun. Alam kong kahit kailan, hindi matatawag na pagmamahal ang isang karahasan sa taong minamahal ko ng lubungsan. Ayokong kumuhian ako ng taong labis-labis kong iniibig. Kung magiging kami ni Jackie, paghihirapan ko yon at ipaglalaban sa tamang paraan. Salamat sa Panginoong iminulat niya ang mga mata ko sa tama bago pa nahuli ang lahat. Alam kong darating din ang panahon para sa amin ni Jackie at yun ang buong puso ko pakahihintayin. Nang makauwi ng boarding house, si Jackie agad siyang nag-charge. Hindi niya napansing lowbat na pala siya. Nang magkaroon ng 20% charge ang cellphone niya, agad niya itong inoon. Ilang sandali ay sunod-sunod ang tunog ng kanyang message tone. Nang kanyang tingnan, si Vice. Sinumpong na naman pala ito ng migraine. Biglang umusbong sa puso niya ang pag-aalala. Agad itong nagtungo sa boarding house. Nadatan niya itong nakahiga habang hawak-hawak ang kumikirot nitong ulo. Sis, nakainom ka na ba ng gamot? Oo, pero hindi pa umi-epekto eh. Sakit talaga. Nakangiwing saad nito sa sobrang sakit na nadarama. Halika, hilutin ko. Ganitong ganito ang laging ginagawa ni Jackie kapag sumasakit ang ulo ng kaibigan. Ngayon lang ito ulit sinumpong ng migraine. Baka hindi ako makapasok nito bukas, sis. Ha? Paano yan? Exam natin bukas. Ihingi na lang ako ng special exam kay ma'am. Samahan na lang kita dito. Hindi pwede. Ano ka ba? Mag-e-exam ka bukas, okay? Huwag mo ko alalahanin. Pero, Huwag na matigas ang ulo. bahagyang tiningala ni Vice ang nakasimangot na mukha ng kaibigan. Pinisil-pisil ang pisngi at ilong. Aray, di na yata masakit ang ulo mo eh. Saglit nitong itinigil ang paghihilot upang gumanti ng kurot sa ilong. Aba, gumagante. Sumakit ulit ulo ko. Hala, may ganun? Para-paraan para di magantihan? Humagihik sa tawa si Vice. Thank you, sis. Ikaw ang pinakamabisa kong pain reliever. Wow, talaga lang ha? Ako talaga? Baka naman nagdadalawang isip itong banggitin ang pangalang Bella. Sino? Kunot noong tanong nito. Si Bella. Mahinang sagot ni Jackie. Bakit naman napasok si Bella? Kasi pakiramdam ko, pinagpapalit mo na ako sa kanya. Bakit mo naman naiisip yan, Jackie? Siyempre hindi ah. Ikaw lang nag-iisa kong best friend. You know, best friend? Best friend lang talaga ang turing niya sa akin. At tama siya. Hindi mapapalitan ni Bella ang posisyon ko kasi nga best friend lang ako. At siya, pang girlfriend material. Nasaktan ako dun ah. Kumurot yung puso ko. At ganun. Parang tinutusok ng karayom ang munti kong puso.
Hanggang kailan ako aasa? Hanggang kailan ako masasaktan? Kinabukasan, habang nasa exam si Jackie, hindi makapag-concentrate ang utak niya sa pagsagot ng mga tanong ng test paper. Tumatakbo kasi ang isip niya sa kalagayan ng best friend. Kailangan siya nito, ngunit nandito siya sa school nagtitake ng exams. Kung hindi lang talaga importante ang exam na ito, ay nanaisin niya talaga sanang lumiban. Sa kabilang dako naman, agad na dinalaw ni Bella nang mabalitaan ang kalagayan ni Vice. Bella, ikaw pala. Akala ko si Jackie. Ismayadong pahayag nito. Bakit? Ayaw mo bang ako ang dumalaw sa'yo? Hindi naman sa ganun. Sige, pasok ka, Bella. Nagdala ako ng mga fruits para sa'yo. Masakit pa rin ba yung ulo mo? Lumapit ito sa nakaupong si Vice at hinawakan ang ulo nito. Ngunit, umuiwas ito at humiga. Marahil dahil sa ipinagtapat niyang pag-ibig nung nakaraan. Okay lang ako, Bella. Paano mo pala nalamang may sakit ako? Mahalaga pa ba yun? Halika nga, hiludin kita. Pinagpilitan nitong abutin ang noo ni Vice, ngunit pinigil nito ang mga braso niya. Okay na ako, Bella. Baka dumating si Jackie. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Bakit ba si Jackie ang hinahanap mo, Vice? Andito naman na ako. Bumangon sa pagkakahiga si Vice at hinarap ito. Ba't mo ba ito ginagawa, Bella? Kasi gusto ko. Bakla ako. Alam mo yun, di ba? Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan, Bella. Handa akong pumasok sa mundo mo, Vice. Hayaan mo naman ako maging parte ng buhay mo. Pagmamakaawa nito, habang hawak-hawak ng mga palad ang mukha ni Vice. Bella, please. Hindi. Hindi na natapos ni Vice ang sasabihin ng bigla siyang hinalikan nito. Natulala ako habang hinahalikan ako ni Bella. Para akong malulunod sa sensasyong nararamdaman ko. May epekto na talaga ang halik ng isang babae sa akin. Napahawak ako sa mga bewang niya. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Mas lalo lang humigpit ang kapit niya sa akin. Para akong tuod na hinahayaang lapastanganin ng mga labi ko. Good kisser si Bella. Talagang nakakadala. Hanggang sa hindi ko na matiis ang nararamdaman ko. Hindi naglaon, lumaban na rin ako ng halikan. Ginagantihan ko ang bawat kagat niya sa lower lips ko. Humigpit pati ang hawak ko sa mga bewang niya. Pakiramdam ko, paano na akong sasabog. Tumaas lahat ang init ko sa katawan. Nabuhay lahat ng mga dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Labis-labis ang pagnanasa nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Kinabig ko si Bella pahiga ng kama. Agad akong pumatong sa kanya. Muli ko siyang hinalakan sa tenga, sa leeg. Unti-unting bumababa ang haplos ko sa kanyang mga katawan. Kapwa kami naghahabol ng hininga na tila sabik sa mga susunod na mangyayari. Napaungol ako sa sobrang hindi ko mapigilang banggitin ang kanyang pangalan. Jackie. Bigla akong itinulak ni Bella palayo. Maluwa-luwa ang mga mata niyang tiningnan ako. How dare you? Para gawin mo sa akin to, Vice. Nakikipag-make love ka sa akin na iba pala ang taong iniisip mo? Tuluyan ng tumulo ang kanina pang nagbabad yung mga luwa ng dalaga. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Bella. Ikaw ang unang humalik sa akin. Nadala lang ako. Mahal kita, Vice. Handa akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Ganyan kita kamahal. But now I realize, how could you know my worth kung iba ang laman niyan, Vice? Umiiyak nitong pahayag. I'm sorry. Nakayo kong paghingi ko ng paumanhin. Matapos ayusin ni Bella ang sarili, ay agad na ito umalis. At heto ako ngayon, naiwang mag-isa. Bakit ko ba pinatulan sa Bella? Sana, hindi ako nagpadala sa ginawa niya. Nakaramdam tuloy ako ng guilt sa sarili ko. Alam kong nasaktan ko siya. Pero hindi ko yun sinasadya. Nadala lang talaga ako sa mga nangyari. Paano na ito ngayon?
Ano pang maihaharap ko sa kanya ngayon? Lalo na sa kuya niya. Mas lalong nagulo ang utak ko at damdamin ko. Paano kung malaman ito ni Jackie? Siguradong isa ito sa mga magiging dahilan para magkaproblema kaming dalawa. Di pa nga ako naninigaw sa kanya, mababasted na ako. Ay, masyado ako naging mapusok. Alam kong hindi tama yon. Nagkasala ako kay Bella. Ganoon din kay Jackie. Hindi pa man nagiging kami ngunit nagawa ko ng pagtaksilan ng pag-ibig ko sa kanya. Paano ko pa ba itatama tong pagkakamaling nagawa ko?